Nako, mga sangkay, matindi itong pasabog ng ating presidente ngayon. Mga Aquino, mga sangkay, talagang namang tuluyan na pong binura ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan pong ating pag-uusapan ngayon. Anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.38 million subscribers na at ilang tulog na lang 1.4 million subscribers na po tayo, road to 2 million subscribers. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. I-click nyo lang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Siyempre, sa lahat ng mga solid sangkay, binabati ko po kayo. Mag-comment lamang po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito. Alright, ito na, pag-usapan na po natin. Aba, ito po yung pasabog ni PBBM bago po matapos ang 2024. Binura ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Aquino sa pera ng Pilipinas. Pero ang isa sa malaking pasabog talaga dito, mga sangkay, binago ni PBBM ang mukha ng pera, mga sangkay, na wala na pong halong politika. Ito po yung kinagandahan. Ito po, mga sangkay, yung pera natin ngayon. Ayan, makikita nyo po. Napakaganda na po ng itsura, no? Wala na pong, at tinanggal na po dito yung mga politicians, mga sangkay, mga personalidad na nagdudulot po ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino, lalong-lalo na po itong 500. Ngayon, tingnan po natin itong balita, mga sangkay, tungkol dyan. Malutong ang salubong sa bagong taon ng mga makakakuha ng bagong disenyo ng 50, 100 at 500 piso. Nagawa na rin sa polymer at makukuha na raw yan sa mga bangko sa December 23 pero limitado lang po. Okay, December 23, makukuha na po. Kaso, limited pa lamang. By January, mas all out na po ang paglalabas nila, mga sangkay, sa bagong disenyo ng pera sa Greater Manila area. Saksi, si Marie Zumali. Ito ang Visayan Leopard Cat na tinatawag ding maral. Matatagpuan ang mga ito sa Negros at Panay Island at itinuturing na vulnerable o nanganganib maubos sa IUCN Red List of Threatened Species noong 2008. Isang Visayan Leopard Cat sa mga bagong mukha ng polymer banknotes ng Bangko Sentral. Tampok ang piling endangered at native species ng mga hayop at bulaklak, mga likas na yaman at katutubong habi sa Pilipinas. Ito ang itsura ng mga bagong polymer banknotes o pera na makikita na natin sa sirkulasyon simula sa susunod na linggo. Bukod sa 1,000 piso kung saan tampok ang Philippine Eagle, tampok naman sa 500 peso bill ang Visayan Spotted Deer, Palawan Peacock Pheasant sa 100 piso at Visayan Leopard Cat sa 50 piso. The first Philippine polymer banknote series is smarter, cleaner, and stronger. Smarter because they have advanced anti-counterfeiting features and a smaller carbon footprint. Cleaner because viruses and bacteria do not survive on polymer as long as they do on paper. And stronger because they last longer than their paper counterparts. And if they do get dirty, you can easily wipe them off with a damp cloth without any damage to the banknote whatsoever. Another key advantage is security. Counterfeiting has always been a problem for economies around the world. But polymer banknotes are a notable progressive change. Their advanced security features make it more difficult to replicate. Simula December 23, pwede nang makuha ang bagong banknotes sa mga bangko. Pero limitado muna ito sa Greater Manila area. Sa Enero na mapapalawig ang sirkulasyon nito sa buong bansa. Ayon sa BSP, pwede pa rin gamitin ang mga lumang perang papel. Okay, ayan na, mga sangkay, i-take note nyo, pwede pa rin pong gamitin ang mga lumang perang papel. Pwedeng ito, Pep. Bawal planchahin. Opo, plastic po ito, so talagang masisira po. Para sa GMA Okay, ito pa mga sangkay, tingnan po natin ang balita mula sa News 5. Sinapubliko na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kompletong set ng polymer banknotes.
Bukod sa 1,000 piso, meron na ring polymer ang mga denomination na 500, 100 at 50 piso. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Thank you, Governor Remolona. Pinangunahan ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eni Remolona Jr. ang presentasyon ng kumpletong set ng polymer banknotes sa Malacanang kanina. Tulad ng inilabas na 1,000 pesos noong 2022, gawa rin sa plastic ang mga bagong 500, 150 pesos. Ayon sa BSP, smarter, cleaner at stronger ang naturang banknotes. May advanced features din daw ang mga polymer banknotes na laban sa counterfeiting at hindi basta-basta mapepeke. Mas mababa rin daw ang carbon footprint ng mga ito kumpara sa papel na pera. Mas mababa rin ang kinakailangang energy at resources sa pagpaproduce ng mga ito. Makinis at non-absorptive din ang mga polymer banknotes kaya hindi basta kakapitan ng tubig, langis o dumi. Maging ang mga bacteria at virus ay hindi nakakasurvive ng matagal sa polymer. 2 to 5 times na mas matibay rin daw ang mga ito kumpara sa perang papel, kaya mas makatitipid ang pamahalaan sa produksyon. Tampok din sa mga ito ang mga katutubong hayop at halaman. Ayan po yung mga nakadikit na mga sangkay sa bagong pera natin. Pinuri naman ng Pangulo ang proyektong ito ng BSP. The introduction of the first Philippine Polymer Banknote series reflects the progress we are making as a Bagong Pilipinas, practical, innovative, and deeply meaningful. Pwede ng pang-aginaldo ang mga ito sa ilang lugar sa Greater Manila area. Pero sa unang bahagi pa ng susunod na taon, ipakakalat sa sirkulasyon sa iba't ibang rehiyon ang mga bagong pera. Magagamit pa rin naman daw ang mga perang papel na may lumang disenyo, tampok ang mga bayanit dating opisyal ng bansa. Nagbabalita. Diba? Tampok ang mga bayani at dating opisyal. Yan kasi yung mga nakasulat dyan mga sangkay, nakadrawing o nakadikit na larawan sa mga naunang pera. No? Mayroon pong halong politika talaga. Pero ngayon mga sangkay, tinanggal na po ng ating Pangulong Marcos para siyempre mabawas-bawasan yung division na mayroon po tayo. Yan kasi yung problema sa Pilipinas mga sangkay. We are divided because marami pong mga bagay na nagde-divide sa mga Pilipino. Sa pera pa lang, makikita na po natin na mayroon pong politika, di ba? Pero ngayon, mga sangkay, ito ang good news. Kung hindi po ito nagawa ni Pangulong Duterte noon, nagawa po ni Pangulong Marcos ngayon. At hindi po dahil sa politika, kundi para po magkaroon na ng healing ang Pilipinas, mga sangkay. Tinanggal na po ang mga Aquino. O mukha ng mga Aquino, napapalit-palit po mga sangkay dito sa 500. O ayan, opisyal ng ipinakita ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Philippine Polymer Banknotes sa Malacanang. Simula sa unang quarter ng 2025, ilulunsad ang bagong disenyo ng pera na tuluyang magpapalit sa 500 banknote na tampok ang mukha ng mga Aquino. Ayan, mga sangkay, di ba? Actually, marami pong natuwa mga sangkay. No, marami pong natuwang mga Pilipino nung makita po nila itong bagong pera ng Pilipinas. Dahil dito kasi hindi natampok ang mga personalidad sa pera. O ayan, isang makasaysayang akbang patungo sa modernisasyon ng salapi ang polymer, material na mas matibay at mas ligtas laban sa pamimeke sa bagong mukha ng pera. Sinisimbolo nito ang pagsulong sa pagbabago, pagmamalaki ng kalikasan ng bansa at bagong yugto para sa Pilipinas. So, maganda po ito mga sangkay. Tinanggal na po yung mga nagiging dahilan bakit tayo nagkakahati-hati mga sangkay. So, wala na po ang mga Aquino sa 500. Pinalitan po ng mga lokal na mga kilala, mga sangkay na hayop sa Pilipinas na kung saan dapat po maipagmalaki ng mga Pilipino. Ayan, tignan po natin. Ito po yung itsura mga sangkay, no? Kung titingnan po natin ang balitang to, ang dami po talagang natuwa mga sangkay. Mismo yung mga kahit po ata yung mga pro Duterte natuwa mga sangkay tungkol po dito. Pero syempre meron pa rin pong
Meron pa rin pong kumukontra dyan, mga sangkay. Pero, hayaan na natin sila. Ganun po talaga. Yung mga taong kahit anong gawin ng kahit na sinong leader, hindi po nila na-appreciate, di ba? O, ayan. Ito na po yung bagong mukha ng pera natin, mga sangkay. Ito yung 100 pesos. 1,000. 50. Ang ganda ng 50 pesos no? Ayan, no? Ito ay leopard cat ng local, mga sangkay. Ito yung 500. Tinanggal na po talaga. Wala na. Akala ko nga, mga sangkay, nasa likod Wala talaga. Tinanggal na po yung mga Aquino. So, wala na pong yung mga bayani natin, mga sangkay. Wala naman po dito si Rizal talaga Nandun ng pagkakaalam ko, nandun sila sa coin na pera ng Pilipinas. O, dito, mga sangkay, sa papel, at least, wala na po yung mga mukha na nagkakaroon po ng division ng mga Pilipino. Well, ito po ay malaking pasabog ni PBBM this year. At ano po ang inyong opinion sa bagong mukha, mga sangkay, ng pera natin? Ako, mga sangkay, talagang tuwang-tuwa ako na makita ko ito Ang ganda po kasi ng mga design na inilabas po nila. So, mag-comment lamang po kayo sa ibaba sa inyong mga opinion. Meron po tayong YouTube channel, guys. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Magaganda po yung topic natin dito patungkol sa mga nagaganap sa ating mundo related po sa mga propesiya sa Biblia. So, ang gawin niyo lamang, hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.